So, siya si Father Marikina. Batay sa kwento dito, isa siyang batang pari na ang pangalan ay Marikina. Binigyan siya ng tungkulin na binyagan ng mga bata at gawing Kristiyano. Isa rin siya sa nagpatayo ng kapilya sa Jesus de la Peña. Dahil sa naitulong niya sa bayan, ipinangalan siya at ipinangalan ng bayan sa nasabing pari, which is yung Marikina. So guys, nandito tayo ngayon sa River Park. Kung nakikita nyo, ayan si Maria Kenya. So yan. So ang kwento dito, bago pa raw dumating ang mga Kastila sa Marikina, merong maganda, mabait at matalinong babae sa Marikina. So dahil sa kanyang kasipagan, sa kahusayan sa negosyo, ay umangat or umunlad yung buhay niya. So, ginamit niya yung pera niya sa pagmenegosyo at dahil doon ay nakatulong siya sa mga tao at nakilala siya dito sa Marikina and hanggang sa Manila. So, sa tuwing dadalaw or bibisita yung mga ibang tao mula sa ibang bayan, ay tinatanong nila kung anong pangalan ng lugar na ito. So, ang sinasabi ng mga taong nakatira dito ay Maria Kenya, na ang akala nila ay tinatanong ng ibang tao na sino yung babaeng ginagalang nila dito sa Marikina. So, mula noon, ang pangalan ng lugar or kinikilala nilang ang lugar na ito ay Marikina. Marikitna. So, ang kwento naman dito, noong panahon daw na ginawa ang bisita sa Jesus de la Peña sa pamamahala ng mga pareng Jesuitas at ang mga trabahador ay mga Pilipino. Kastila ang salita ng mga pare noon at Tagalog naman sa mga manggagawa. Dahilan yon nang madalas na hindi nila pagkakaintindihan. Nung matapos ang kapilya ay tinanong ng pari kung anong tawag doon sa lugar na iyon. Dali-daling sumagot yung mga manggagawa ng Marikitna po. Sa pag-aakalang tinatanong ang kalagayan ng kapilya. Mula noon, ang lugar na iyon ay tinawag na Marikina. Next, Eduardo D. Marikina. So, ang kwento naman dito, noong 1901, pinalitan ni Komisyonado Pardo de Tavera ang letrang Q ng letrang K, kaya naging Marikina, sa pangalan ng bayan sa Nueva Vizcaya, sa Espanya, dahil sa isang kilalang musikero na si Eduardo D. Marikina. What's up mga guys? So, for today's video, andito tayo ngayon sa bayan ng Marikina para malaman ng mga bagay na hindi pa natin nalalaman tungkol sa bayan ng Marikina at sabihin ang ating mga kababayan na ang bayan ng Marikina sa disiplina at kalikasan na ipinapakita nito. Kaya naman samahan niyo kami mag-ikot at magpasik kung ano meron dito sa Marikina. Pero bago ang lahat, intro, pasok!
sa Marikina Clock Tower near at Marikina Sports Center. And andito po tayo ngayon sa park na kung saan is malapit siya sa bayan and malapit siya sa palengke ng Marikina. And as you can see, isa po siya sa tinatambayan ng mga tao and magjojowa syempre, charis. So, meron din po ditong fountain which is yung isa sa pinakamagandang view ng Marikina Clock Tower. So, hello guys! Andito po tayo ngayon sa Kapitan Boy Residences, which is a 200-year-old owned by Don Laureano Guevara. And tara, samahan niyo kung klase kung ano ang nasa loob ng bahay. So hello guys, nandito po tayo ngayon sa Footwear Museum ng Marikina na isa sa pinagmamalaki ng mga Marikeños. Andito ang mga ilan sa mga sapatos ng mga sikat na tao nung simula pa nung mga 18th century and 19th century. So it is located at J.P. Rizal Street near at Otto. Our Lady of the Abandoned Parish Church is a Roman Catholic church in Marikina. The church enshrines one of several images of the Madonna and Child, venerated as miraculous, which has received a pontifical decree of coronation. Founded 1577 or 452 years ago. Consecrated 1957, 67 years ago. Architectural type, church building. Architectural style, Baroque. Completed in 1957. At ngayon guys, nandito tayo sa Evelyn's Pasalubong. At tignan namin ang kanilang mga tinita. Tara! Makikita natin dito ang... Ano to? Tanungin mo sa atin! Ulitin mo! Ulit! Butchi. Sa manok basta ito. Butchi ron. Na pinaraid. Tapos pinagyata sa into piece. Ganun. Wow. Tapos At makikita rin natin dito yung mga kakanin. Ayan, focus mo na lang sa Tsaka suman pinipig. Galing pa pong Antipolo pero nandito sa Marikina. At saka ito mga inutak. Everlasting, inutak at saka So nakilala ang Marikina bilang shoe capital of the Philippines o pambansang kapital sa sapatos ng Pilipinas. So ang pinakamalaking pares na sapatos na ginawa ng mga sapatero sa lungsod ng bayan ay naitala sa Guinness Books of Records. At matatagpuan yan dito sa Marikina. At ngayon, narito tayo sa Philippine International Footwear Center. At sabay-sabay natin pagbasa ng mga pinagmamaling sapatos ng Marikina. Dahil kailan po kayo nag-start sa business?
1974, ang tagal. Sino po nakaisip ng business mo? Pamilya po, pamilya. May pangalan ba yun? O, dito lang talaga. So, kamusta naman yung benta? Okay naman, napatapos ko yung 3 kong anak. Nakapag-graduate ako sa Adamson University na Uy, isang anak, 2 accountancy. grabe. Yung ako po, IT, 2. So guys, imagine nyo na kapag pag-graduate si nanay gamit ng panininda niya. Pwede marunong ka Yun. kahit anong pagod mo at sipag, kung hindi ka marunong mag-sipag, mag-work kahit magkano lang kinita, marunong ka kalimutan. Magkano presyuhan mo dito, Nay? Mag-work sa gusto ko. Minsan marunong ako, minsan magaling. So kung bibili ako ng ganito, Nay, magkano mo? Sige, Nay, bigyan mo ako isa. Sa tao, kahirap ka lang. So guys, bumili tayo nito. 25 pesos lang. Dito lang yan si nanay sa may Ola, Kapitan Noy. Tandaan nyo.